Alright mga amigos, matapos umanong kumita ng limpak-limpak sa kanyang huling naging laban kay Isaac Pitbull Cruz, Angel Tashiro Fierro, umamin na sa loob lamang ng ilang buwan ay kanyang nawaldas at naubos ang kanyang kinita. Matatanda ang pinahirapan ni Fierro si Pitbull sa kanilang naging laban noong nakaraang taon ng Pebrero. Sa ganda ng kanilang naging laban, magkakaroon pa nga po sana sila ng rematch. Undercard sana kay Pacquiao at Barrios. Malaking pera na naman sana para kay Angel Fierro, pero sumablay siya sa timbangan kaya pinalitan siya sa laban. Ayon sa mga report, kulang-kulang 15 milyong piso ang kinita ni Pitbull sa naging laban niya kay Fierro, kaya't pinaniniwalaan na si Fierro ay kumita naman po ng 7 hanggang 8 milyong piso. Sa naging panayam ni Luis para kay Tashiro Fierro, inamin po ni Fierro naubos na ang kanyang malaking kinita sa laban kay Pitbull. Aniya, yung dalawang nanay na mga anak ko kailangan ng pera at sabi ko malaki ang pagkakamali ko. Wala silang pera kahit na kumita ako ng malaki. Mula sa pinakamalalaking laban, mula sa pagiging isang bituin at kayang suportahan ng pamilya. Ngayon wala nang natira sa akin. Naiwan ako walang kahit isang piso sa aking account. Wala na talaga. Dagdag pa ni Fierro, masakit at napaiyak ako. Akala ko magiging maganda ang taong 2025 para sa akin, pero sa uli, nasaktan ko pa ang 3 anak ko. Sobrang bigat ng tumama sa akin. Lahat ng kinita ko mula sa laban kay Pitbull naubos sa 6 o 7 buwan. Ganun lang, naubos lahat. Ngayon wala na nga akong pambayad ng renta, pag-amin ni Fierro. Ngayong taong 2026 naisin man ni Fierro na bumalik at magsipag sa ibabaw ng boxing ring ay mukhang malabo dahil pinatawan nga po siya ng indefinite suspension mula sa kanya naging laban noong October 4, 2025 kung saan sinipa nga po niya ang kanyang kalaban na si Abraham Cordero. Kaya't hindi po makaagawa si Fierro ng pera gamit ang boxing. Sa iba pang balita, sinabi ng presidente ng WBO na bigong magkasundo sina WBO Super Middleweight No. 2 contender Diego Pacheco at No. 3 contender Hamza Shiras para paglabanan ang bakanteng WBO World Super Middleweight title na binakante nga po kamakailan ni Crawford nang siya'y magretiro. Ayon sa presidente ng WBO na si Gustavo Olivieri sa kanyang post sa social media, dahil ang mga panig ay hindi nagkasundo sa loob ng itinakdang oras, ang WBO ay magpapatuloy na sa mga proseso ng first bid alinsunod sa mga regulasyon nito. Ang opisyal na petsa, oras at lugar ay i-anunsyo pa. Sa kabilang banda, Golden Boy Promotions posibleng mawalan na rin ng tahanan o broadcast partner katulad ng Top Rank. Ayon kasi sa report ng ating trusted source na si Don Rafael, mga amigos, hindi pa po pinapipirmang muli ng bagong kontrata ng DAZN, ang Golden Boy Promotions. At isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit ayaw pang i-renew ng DAZN ang contract ng Golden Boy ay dahil daw po ayaw ikasan ng Golden Boy ang sagopaang Virgil Ortiz Jr. at Jaron Boots Ennis. Lasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka